Muling binatikos mga kapatid ng China ang pagsasagawa ng military drills ng Pilipinas dito malapit sa Scarborough Shoal, which is nasa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa, at sinabi ng China na pinapalala palalo ng Pilipinas ang mga tensyon dito sa karagatan. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So again mga kapatid, meron tayong report na pag-uusapan at bibigyan ng reaction and commentary ngayon. Ito'y mula sa WION. Sabi rito, Philippines-US joint drills provoke China's Coast Guard showdown. No? Binatikos ng China mga tol ang sinasagawa nating maritime drill dito sa may Scarborough Shoal, at sinabi ng China na pinapalala palalo ng Pilipinas ang tensyon. Ano ang inyong masasabi rito mga tol? At eto nga yung ating bibigyan ng reaction and commentary video ngayong araw na ito. Pero bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong followers, lalong-lalo na sa mga Pilipino na nabubuksan na ang kaisipan sa totoong ipinaglalaban ng Pilipinas mga tol. Ulitin ko, hindi po tayo anti-China. Okay? Hindi tayo ganon. We are not anti-China na basta-basta na lang antay sa kanila mga tol, no? Hindi ganun po ang ating ipinaglalaban dito. Yung ating ipinaglalaban is yung ating karapatan dito sa ating sariling soberanya. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Now, China and the Philippines are at loggerheads ahead again over disputed territory, and Beijing has lashed out at Manila, accusing it of deliberately stoking maritime tensions. And this comes after the Philippines reportedly announced that it will be conducting military drills in disputed areas of the South China Sea region for 2 whole months. Okay, so inanunsyo ng ating bansa, lalo na siguro ng ating mga kinauukulan, na magsasagawa tayo ng military drills ng 2 buwan dito sa may Scarborough Shoal, malapit dito sa Scarborough Shoal, which is nasa loob yan mga tol ng ating exclusive economic zone. Yan ay napakalayo, no, dito sa China para maging apektado sila. Pero syempre, eto nga sabi rito, China denounces Philippines naval drills, no? Sabi rito, tinutuligsa ng China ang naval drills ng Pilipinas. No, kasi nga mga kapatid, hindi nila kinikilala o hindi nila nirerespeto ang ating karapatan dito sa ating nasasakupang soberanya. Yun ang problema. Again, hindi tayo anti-China, pero dun tayo anti sa kawalang respeto ng kanilang gobyerno sa karapatan ng ating bansa. Tuloy natin. The drill is already underway. A set of joint exercises with the U.S. have taken place in the West Philippine Sea off the coast of Luzon. Ito yung sinasabi ko sa inyo kung bakit panakot lang nila yung pag-aalis nila ng tawag dito ng kanilang embassy dito sa Pilipinas. Panakot lang din nila yon mga tol, kasi nga mawawalan sila ng impluwensya rito mga tol. Diba, mawawalan sila ng ganun at papasok ang Amerika rito. Kumbaga parang iniwan nila yung pintong nakabukas. Siyempre papasok yung kalabang bansa nila ngayon pa nga lang mga tol oh. Diba, nagrereklamo na agad sila. Inanunsyo pa lang ng Pilipinas na magkakaroon tayo nito ng Philippines and US joint drills dito sa West Philippine Sea naman. Nagrereklamo na agad sila. Kung aalis sila rito mga tol, di mas lalo sila papalibutan ng US, diba? The drills took place close to the disputed Scarborough Shoal. Scarborough Shoal is a coral atoll located within 200 nautical miles of the Philippines, and this puts it within the country's exclusive economic zone. Kahit yung nagbabalita mga tol, alam niya. At kung titignan natin yung mapa, etong nasa kulay pula na yan ang Scarborough Shoal. Hindi naman tayo mismo dyan magsasagawa ng maritime drills dahil nga yan ay kontrolado nila ngayon. No, napapalibutan niya ng kanilang mga barko, which is, tignan mo naman kung gaano kalayo sa kanila oh. Nangapit bahay na nga oh.
according to the United Nations Convention on the Law of the Sea. Law of the Sea, batas sa karagatan. O sa mga pro-China dyan, para nyo namang sinabing okay lang hindi irespeto ang batas. O ayan o, balikan natin yung sinabi. Located within 200 nautical miles of the Philippines, and this puts it within the country's exclusive economic zone, according to the United Nations Convention on the Law of the Sea. According to the United Nations Convention on the Law of the Sea. Batas sa karagatan. According sa kanila, hindi according sa Pilipinas. So ibig sabihin mga tol, hindi natin to illegal na inaangkin lang o hindi natin to illegal na kiniklaim lang basta-basta. Ito'y merong basehan. Ito'y meron tayong sinasandalan. According to United Nations Convention on the Law of the Sea, batas sa karagatan. Alam nyo ba mga pro-China na nakapirma din dyan ng China? Member sila niyan, pero bakit hindi nila kinikilala? Bakit hindi nila nirerespeto? However, China claims it has historic rights to the atoll because of its so-called 9-line maritime boundary. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung ginuhitan nila, oh. Oh, hanggang dito mga tol, oh. Hanggang dyan, oh. Biruin mo, kanila daw yan. Oh, ganyang kalaki yung sinasakop nila mga tol. The UN says that China's 9-line goes against international law. Goes against international law. Yun daw ay labag sa international na batas. Pero syempre, yung mga pro-China, bingi dyan. Hindi nila papansinin yun. Sasabihin pa rin nila sa mga Pilipino na iginigiit lang yung karapatan ng Pilipinas. Mga anti-China kasi kayo eh. Kita nyo yung argumentong yun mga tol? So pagiging anti-China na pala ngayon yung paggigiit mo ng iyong karapatan. Diba? But Beijing continues to press its claims nonetheless. Therefore, it has denounced Manila for conducting the latest drills. And it has sent its Coast Guard vehicles to exert pressure on the Filipino forces. Huangyan Island is China's inherent territory. Huangyan Island is China's inherent territory. O yan malinaw na sinabi nila. Hindi yan mga tol ang sinasabi ng international law. Pero syempre, feeling nila mas mataas sila sa international na batas. The Philippine side attempts to take provoked actions under the disguise of the exercises and deliberately create maritime tension. O diba pag-aakusa yun? We are strongly dissatisfied with and firmly opposed to it. We have lodged solemn presentations with the Philippine side. Yung mga engot na pro-China kasi rito sa Pilipinas, di ba? Wala silang pakialam mga tol sa kung ano man yung nawawala sa Pilipinas. Wala silang pakialam sa kung ano mga dinadanas ng ating mga mangingisda. Mga tol, wala silang pakialam kung ano yung future na pwedeng mawala sa Pilipinas. Yung dagat na posibleng hindi na makita pa o masabing mapakinabangan pa ng mga susunod nating henerasyon. Wala silang pakialam doon. Basta ang tingin nila sa mga nagsasalita para sa karapatan ng Pilipinas is anti-China na agad. At wag na daw tayong gagamit ng mga China product kasi ayaw daw natin sa China. Hindi, ulitin ko ulit mga tol, sa pagkakataong to, gagamitin ko na ulit itong ating programa para lang malinawan. Ewan ko lang kung malilinawan sila. Hindi naman tayo anti-China eh. Hindi tayo galit sa Chinese community, hindi tayo galit sa Chinese nationals. In fact, ako personally mga tol, mahilig ako sa mga Chinese food. Diba? Ultimo cellphone ko, China brand, mga tol. Pero mga kapatid, hindi yan sapat na dahilan para hindi mo ipaglaban yung sarili nating karapatan at sarili nating soberanya. Ang tawag doon is pagtataksil na sa bayan. Ngayon sila, hayagan nilang sinasabing taksil sila sa bayan. China has been steadily increasing its presence near Scarborough Shoal. A new report says that Beijing sent patrols to the region on 352 days in 2025. According to the Asia Maritime Transparency Initiative by the think tank CSIS, China sent almost 1,100 ships to the region last year. The latest military drills by the Philippines will reportedly last till March 31st. Beijing says their purpose is provocation, and it added that China will take all necessary steps to safeguard its territorial sovereignty. Biruin mo, no, yung gagawin nating naval drill,
ang atin daw layunin diyan is para i-provoke sila. 'Di ba? Ang tinding ano nun, ang tinding pag-aakusa yun mga tol. O ngayon, sino gumagawa ng gulo? Sila o tayo? 'Di ba? Ulitin ko mga kapatid, para sa mga bago pa lamang dito, hindi po tayo anti-China. Antay tayo doon sa kanilang mga aggressive actions at mga ginagawa nila rito sa West Philippine Sea. Mga kapatid, ako hindi ko kailanman sasabihin sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta, wag na kayong bumili ng mga Chinese product, hindi kasi tayo mga tol ganun eh. Wala tayong problema sa trading natin, wala tayong problema. Kung halimbawa cellphone mo, Huawei, Vivo, Tecno, yung mga ganyan China brand, okay lang yan. Hindi naman ibig sabihin pinagtataksilan mo bansa mo. Ang nagtataksil sa bansa mga tol, yung tipong wala ka na talagang pakialam kahit yung mga kababayan mo o kahit yung ating mga mismong likas na yaman is inaangkin na ng ibang bansa. Yun yung mga nagtataksil sa bayan. Yun yung talagang mga nakakadiri kung sabihin natin. No? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.